Kabanata 1001 hanggang 1020. Ginoo, Gotti, mangyaring ihatid ang mensaheng ito sa akin. Kahit na ang taong iyon ay isang hari, kung hindi siya lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Gusto kong mamatay siya ng walang libingan. Sigaw ni Gray, tumawa ng malakas. Lumapit siya kay Mandy at sinampal. Ito ba ang tinatawag na mga taong sinasabi mong maaaring magdulot sa akin ng problema? Hindi ko alam kung anong klaseng lalaki siya, pero ipapaluhod ko siya sa harapan ko at panuurin akong paglaruan ka. Nagsimulang tumulo ang dugo sa mga sulok ng labi ni Mandy, ngunit nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Nang makita ang ginagawa ni Gray, nanginginig sa takot si Ryan. Gustong mamatay ni Gray Jean. Naglakas loob pa siyang hampasin ang babaeng demonyong iyon. Hindi napigilan ni Ryan na magmadaling bumulalas, Master Jean, naiintindihan ko na. Pakiusap, tigilan mo na ang pananakit sa kanya. Babawiin ko kaagad ang aking mga salita. Mabilis siyang gumapang palayo pagkatapos niyang magsalita. Binalot ng lubos na takot ang kanyang puso. Kung alam ng lalaking iyon na ang kanyang babae ay nasa ganitong estado at nagsimulang gumanti. Iniisip ang mga kahihinatnan, maging ang dating hari ng mga lansangan ng Southlight ay nanginginig sa takot. Agad namang lumuhad si Ryan sa harapan ni Harvey. Hindi siya nang ahas na magsinungaling at iniharap kay Harvey ang isang salita sa salitang salaysay ng lahat ng sinabi ni Gray. Bahagyang natigilan si Harvey at ang iba matapos marinig ang lahat. Medyo mayabang ang pamilya Jean, ha? Senior Armstrong, hindi sa ayaw kong magpakita sa iyo ng paggalang. May gustong mamatay. Tumayo si Harvey, ang lamig ng ekspresyon niya. Napabuntong hininga si Oscar. Alam niyang hindi magtatapos ng mapayapa ang mga pangyayari ngayon. Hindi na niya magawang kumbansihin pa si Harvey, tumalikod na lang siya at umalis. Napansin ni Harvey ang distressed silhouette ni Oscar. Pagkatapos ng maikling katahimikan, mahinahon niyang sinabi, "Senior, ako na ang bahala sa malaking larawan." Bahagyang nanginag ang katawan ni Oscar. Tumingon siya at sumagot, "Kung gayon, magpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng milyon-milyong mamamayan sa Country H, head coach." Napatingin tuloy si Harvey kay Yoel Graham. Kalmado ang tono niya. "Paano mo haharapin ito?" Napabuntong hininga si Yoel sa kanyang puso at mahinahong sumagot, "Ipapadala ko ang lahat sa Buckwood Police Station para harangan ang bawat kalsada sa palibot ng Gold Coast. Walang makapasok at makalabas sa lugar na iyon." Ang ibig sabihin ni Yoel ay hindi siya naglakas loob na kontrolin ang mga sumunod na nangyari, ni hindi niya ito kinaya. Ngunit ito ay normal. Sa isang banda, mga alamat sa militar, mga buhay na alamat. Sa kabilang banda, ang ika-9 na pamilya ay mula sa nangungunang 10 pamilya. Alinman sa kanila ay maaaring mag-isang sirain ang Buckwood kung gusto nila. Kahit na si Joel ay may tapang ng mga Diyos, hindi siya basta-basta ng ahas na makisangkot sa sitwasyong ito. Kinaway-kaway ni Harvey ang kanyang kamay bilang senyales na umalis na si Yoel, saka tinawag si Ethan Hunt. "Nakidnap ang asawa ko. Ipunan ang ating mga kapatid, babalikan natin sila." "Oo, Pak." Sa kabilang linya, si Ethan Hunt ay matagal nang nasa baraha. Ang libu-libong sundalo sa Sword Camp ay naglabas ng hangarin na pagpatay, ang kanilang mga ekspresyon ay matindi. Sino ang nang-ahas na hawakan ang babaeng head coach? Kastong mamatay ng lalaking ito. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang pambihirang tanawin sa kabila ng Gold Coast. Dumating na ang mga lalaki mula sa Buckwood Police Station. Hindi sila tumungo sa Gold Coast at isinara lang ang lahat ng posibleng daanan. Ang site ay sapat na upang maakit ang atensyon ng maraming tao. Agad namang nakumbinsi ang mga nakapaligid sa kanya sa paligid, kasama na si Chris Leo at ang iba pa. Gusto nilang makakita ng isang bagay na kawili-wili ngunit sa huli ay pinaalis sila. Wala silang ibang choice kundi sumunod. Ang mga nakatataas mula sa Buckwood ay nagbigay ng mahigpit na utos. Ang mga tumangging umalis dahil sa kanilang katayuan ay may mga baril na nakatutok sa kanilang mga ulo, sa huli kailangan nilang umalis. Agad na nalinas ang kalsada. Isang grupo ng mga sundalong nakauniporme ng kampo ang lumabas mula sa dilim ng gabi at nagtipon sa labas ng 9 Gold Coast Manor. Nagkalat ang mga bantay sa labas ng manor. Naramdaman ng mga guard na naka-duty na nagbabantay sa front door na may mali. Medyo marami-rami ang mga tao na kadalasang lumalabas-masok sa lugar, pero ngayon ay biglang tumahimik. Tapos, nakita nila ang itsura ni Ryan. Ilang lalaki ang sumunod sa likod ni Ryan. "Bumalik ka, Senior Gotti. Utos lang ni Master Jean. Sabi niya umutot ka sa hangin at wala kang karapatang makita siya ulit." Bago umalis si Ryan, nagpadala si Gray ng isang tao para mag-imbestiga.
Natuklasan niya na ang mga kalye ng Southlight ay ganap na nagbago sa mga nakaraang araw. Si Ryan ay isang regular na matandang lalaki, hindi na isang hari ng kalye. Paano kaya karapat-dapat na makilala ng isang tulad niya si Gray? Naisip ni Gray na sapat na ang respeto niya kay Ryan sa hindi niya pagbugbog sa matanda. Tinapunan ng mga gwardya si Ryan ng masamang tingin. Paanong magpapakitang gilas ang isang matandang walang awtoridad sa harap ni Mr. Jean? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Natarante si Ryan. Nahulaan niya kung ano ang nangyayari at sinabing parang hindi ko gustong pumasok. Iyan ang gusto ng mga taong ito. Nang matapos magsalita si Ryan ay napunta ang atensyon ng mga guard kay Harvey at sa iba pang nasa likod ni Ryan. Malamig na tanong ng pinuno ng mga gwardya, sino ka? Mayroon ng higit sa 80 tao ang pumunta rito ngayon. Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka dito. Walang oras ang amo namin para sa iyo. Kumalaklak si Harvey. Paano kung ipilit natin? Sumagot ang pinuno, humihingi ka ng pambubugbog sa amin. Naglakad pasulong si Tyson Woods at bumunot ng kutsilyo sa kanyang baywang. Itinutok niya ito sa noo ng pinuno, malamig na hinihingi, paano ngayon? Pwede ba tayong pumasok ngayon? Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ng pinuno. Hindi niya akalain na gagawa ng aksyon si Tyson Woods. Hindi siya makapag-react dahil sa bilis ng nangyari. Ang lakas ng loob mo. Isang dosenang gwardya ang sumugod na may nakabunot na mga dekoryenteng baton, na nanlilisik kay Harvey at sa kanyang mga tauhan, na handang hampasin. Gayunpaman, huminga ng malalim ang pinuno at kumalma. Kuya, huwag kang pabaya. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang teritoryo ng pamilya Jean. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggamit ng mga armas dito? Nagtawanan ang mga guard. Sa buong career nila, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng taong nagsimula ng away sa teritoryo ng pamilya Jean. Ang mga taong ito ay pinupukaw ang dignidad ng pamilya. Naghahanap sila ng kamatayan. Ito ay Buckwood, hindi Mordo. Gayunpaman, ang manor na ito ay pagmamay-ari ng Jeans. Sa makatuwid, sila ang nagtatakda ng mga patakaran. Tumawa si Tyson. So sinasabi mong bawal tayo. Malamig na tumawa ang pinuno bilang tugon. Siyempre. Hindi ko alam kung sino kayo, ngunit kahit na dumating ang unang komando mula sa Southlight, walang sino man ang pinapayagang pumasok maliban kung sinabi ng aking amo. Kumunot ang noo ni Ethan. Hunt, ano pa ang hinihintay natin? Bakit ba tayo nakikipag-usap sa mga taong ito? Ilipat. Sa utos ni Ethan, isang boses ang umalangaw mula sa kadiliman sa likuran niya. Bumilis ang isang linya ng mga armored vehicle, at ang itim na mga baril ng baril ay lumingon sa mga manor guard. Natigilan ang mga gwardya na kanina pa sobrang yabang. Lahat ay nagpakita ng mga ekspresyon ng kawalan ng kakayahan. Malakas sila at kaya nilang pabagsakin ang ilang tao sa kanilang sarili, ngunit isipin na nagdala ang kaaway ng mga armored vehicle. Ang mga sundalong nakauniporme ng kampo, mga espadang nakasabit sa kanilang mga baywang, ay nagmarcha palabas ng mga nakabaluti na sasakyan. Para silang pupunta sa digmaan, matalas ang kanilang mga mata na parang mga agila. Ang mga simpleng titig mula sa kanila ay maaaring matakot sa lahat. Halos 1,000 sundalo ng sword camp ang nagtatago sa mga anino. Isinara ng ilan ang mga pintuan sa likod ng Manor 9, habang ang ilan ay umatras ng daan-daang milya ang layo upang subaybayan ang sitwasyon mula sa malayo. Bawat hakbang ay methodical na parabang ang paggawa nito ay kanilang instinct. Daan-daang lalaki ang bumuo ng ilang linya at nagsimulang magmarcha pasulong. Tulala ngayon ang pinuno ng mga guard na kanina pa sobrang yabang. Siya ay may kaunting kaalaman at alam niya kung sino ang mga taong ito. Isa ito sa pinakamalakas na hukbo ng H-Country, ang Sword Camp. Hindi na siya naglakas loob na magsalita ng kalokohan. Nanghina ang kanyang mga tuhod, at mabilis siyang lumuhad sa lupa. Bang bang bang. Sumunod naman agad ang ibang mga guard. Itinapon nila ang kanilang mga sandata at inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang likuran. Anong joke ito? Narito na ang maalamat na sword camp. Malakas na sigaw ni Tyson, "You have got Gray Jean. Hindi ka man lang lalabas para batiin ang prinsipe. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumabas ka at lumuhad, o mamatay." Ha? Sinong naglalakas loob na tawagin ang kanyang sarili na prinsipe sa harap ng aking Panginoon? Kahit na si Prince York ng Southern Lights ay isang piraso lamang ng dumi sa harap ng aking Panginoon. Matapos marinig ang ingay sa labas, tumalon si Zack at sumigaw. Gulat na napatingin si Gray kay Zack. Hindi naman masama ang asong ito. Alam niya kung ano ang gagawin, at kung kailan. Nakakagaan ang pakiramdam ko.
Matapos matanggap ang affirmation ni Gray, malamig na tumawa si Zack. Master Jean, babaliin ko ang mga paa ng lalaking kakasalita lang. Pagkatapos ay ipapaluhod ko siya at hihingi ng tawad sa harap mo. Habang nagsasalita siya, winigiwi niya ang kanyang kamay at sumugod ang 100 gwardya. Ngunit nang lumabas sila sa harap ng pintuan at makarating sa looban, agad silang natigilan. Isang sundalo na may malungkot at malamig na ekspresyon ang nakatayo sa harapan nila. Medyo may alam si Zack, pero tulala pa rin siya sa nakita. Naisip niya na halos kaunti lang ang mga mandirigma o bodyguard. Gayunpaman, nang makita ang isang aktwal na sundalo, hindi siya nakapag-react. Gustong magsalita ng gwardya na sumusunod sa kanya, ngunit agad siyang napatumba na wala man lang lakas para manlaban. Sa harap ng Kings of Arms ng Sword Camp, ano ang silbi nitong mga tinatawag na makapangyarihang bodyguards? Maya-maya ay ibinaba si Zack, at ang mga gwardya sa looban ay naalis na rin. Nagmamadaling pumasok si Harvey at ang kanyang mga tauhan sa silid. Gustong tumulong ng mga bantay sa manor na hindi alam ang sitwasyon. Ngunit nang makita nila ang lahat, halos himatayan sila. Wala pang 1 minuto, nasa ilalim na ng kontrol ng mga sundalo ang mga gwardya. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makasigaw. Tumango si Harvey sa nakita. Lahat sila napili this year. Hindi masama. Ang mga sundalo mula sa Sword Camp ay nakatayong lahat ng nakatalikod at ang kanilang mga dibdib ay nagbunyi sa pagmamalaki matapos kilalanin ng head coach. Ang mga sundalong nakatanggap ng pagkilala sa head coach ay higit na kahanga-hanga kaysa sa mga nakamit ng militar. Nagsalita sina Harvey York, Ethan Hunt at Tyson Woods habang naglalakad sila sa hall. Umupo si Gray sa upuan niya habang minamasahe ni Queen ang likod niya. Sa sandaling iyon, nag-aalalang nagtanong si Queen, Master Jean, may problema ba sa labas? Sino ang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan sa kapaligiran ng pamilya Jean? Kahit ang unang commander sa Southlight, si Sheldon Xavier ay dapat magalang na pumunta dito. Ito ang panuntunang ginawa ng pamilya Jean. Noong may ilang masuwayi na tao, ngunit lahat sila sa wakas ay pinakain sa isda. Sa totoo lang, sana may dumating at mag-provoke sa pamilya Jean. Kung hindi, ang paglalakbay sa Buckwood sa pagkakataong ito ay hindi magiging lubhang kawili-wili, hindi ba? Tumingin si Queen kay Gray at nakaramdam ng paghanga sa kanyang puso. Ito ay isang tunay na super-rich tagapagmana. Isang tunay na playboy. Sino ang tinaguriang mayamang tagapagmana ng Buckwood na maglalakas loob na magsabi ng ganoong bagay? Pakiramdam ni Queen ay umiibig siya kay Gray, anuman ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sulok, bahagyang nanginginig si Mandy sa pang-aabusong pinilit niyang tiisin. Pagsabog, biglang sinipa ang pinto ng attic hallway sa lupa. Sa sumunod na sandali, 100 o higit pang mga sundalo ang agad na sumugod. Mabilis nilang sinugod ang silid at inilagay siya sa ilalim ng kanilang pag-aresto. Masyadong biglaan ang lahat, takot na takot sina Gray at Queen sa nakita. Anong nangyayari dito? Bakit may mga sundalo dito? Judging by the clothes, para silang taga-Sword Camp. Mandy. Pumasok si Harvey at nakita si Mandy. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at mabilis siyang lumapit sa kanya. Si Mandy ay natatakpan ng mga sugat. Nang makita niya si Harvey ay sinabi niya, "Delikado dito, baby. Hindi ka makakapunta dito." "I'm fine, I'm totally fine," sabi ni Harvey, nanginginig hanggang sa lumuha. Wala na siyang pakialam at binuhat si Mandy. "Ikaw ba, nasugatan ka ba? May ginawa ba sila sa'yo?" "Hindi, ayos lang ako." Nanghihina na si Mandy, ngunit nakahinga na siya ng maluwag sa pagkakahiga niya sa mga bisig ni Harvey. Agad siyang nawala ng malay. "Doktor, nasaan ang doktor?" sigaw ni Harvey. Mabilis na dumating ang 2 sundalo na nakasuot ng mahabang puting Amerikana. Sinuri ng isa sa mga lalaki si Mandy ng maigi, pagkatapos ay mahinahong sinabi, nagulat lang siya, kaya nawalan siya ng malay. "Lahat ng sugat niya ay panlabas. Bibigyan namin siya ng pinakamahusay na paggamot. I guarantee you, walang peklat kapag tapos na tayo." Tumango si Harvey, saka dahan-daang tumayo. "Iuwi mo na siya." Kumuha ng ilang mga lalaki upang protektahan siya ng palihim. "Panipit." "Opo, sir." Ang 2 doktor ay nagdala ng ilang mga nurse mula sa militar at pagkatapos ay dinala si Mandy sa isang stretcher. Pag-alis niya ay itinuwid ni Harvey ang likod niya. Hindi man lang niya sinulyapan si Gray at ang iba pa habang nasa proseso. Nang matapos ang lahat, pinandilatan niya si Gray at mahinahong sinabi, "Gray Jean, ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mo, okay." Galit na ginaya ng mga sundalo ang linya ni Harvey.
Clang, clang, clang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga espada ay nakabuka. Itinuro ng malamig na espada ang eksaktong kinatatayuan ni Gray. Kung si Harvey ang mag-uutos, si Gray ay magiging mush. Si Gray, ang tagapagmana ng isang napakayamang pamilya, ay natatakot na ngayon sa kanyang talino. Hindi makontrol ni Queen ang kanyang pantog. Paralisado ang buong katawan niya sa lupa, at wala siyang lakas para tumayo. Si Gray ay bahagi ng pamilya Jean, kaya ano ang hindi niya nakita? Gayunpaman, masyadong exaggerated ang eksena sa harap niya. Hindi ba ang lalaking ito ang asawang nakatira sa Mandy? Paano niya nagawang dalhin dito ang napakaraming sundalo mula sa sword camp? Siya, ano ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Pagkatapos ng lahat, nakita ni Gray kung paano gumagana ang mundo. Kahit pinagpapawisan ang buong katawan niya, tumutulo ang malamig na pawis sa likod niya, nagngangalit pa rin siya at nagtanong, "Ikaw, sino ka?" "Sino ako?" Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Harvey York. "Ako ang asawa ni Mandy. Kasabay nito, ako ang prinsipe ng York na sinasabi mong napakababa. Ayaw mo ba akong mamatay na walang libingan?" Panipit. Ano? Walang tigil na nang inig si Gray nang marinig ang sinabi ni Harvey. Ang asawang nakatira kasama si Mandy Zimmer ay ang prinsipe ng York. Ito, paano ito mangyayari? Sa wakas ay nagkamalay na si Queen. Matamlay siya habang may pilit ng ngiti sa labi. Ngayon, sa wakas na intindihan na niya. Bakit si Mandy lang ang kinikilala ng Sky Corporation? Bakit may asawang babae ang target ng proposal ng Prince of York? Si Harvey York ang prinsipe ng York. Totoo lahat ng sinabi niya. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng mga Zimmer. Kung nalaman ng pamilyang Zimmer ang kanyang tunay na pagkatao, makakarating kaya sila sa kinaroroonan nila ngayon kung tinatrato nila ng mabuti sina Prince York at Mandy Zimmer. Si Queen at Zack ba ay magiging kampon ng iba? Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Queen ang kanyang desisyon, hanggang sa halos maubo na siya ng dugo. Namutla ang mukha ni Gray. Gustong-gusto niyang dalhin dito si Zack at sampilan ang tanggang iyon hanggang sa mamatay. Kahit na binigyang diin ni Gray na ang pamilya Jean ay hindi natatakot sa sinuman. Ito pa rin ang Southern Lights. Si Prince York mula sa South Light ay ang tuktok ng South Light mismo. Kung sino man ang nang-ahas na hawakan ang babae ng prinsipe ng York, kung gayon ang kahihinatnan ay. Desperado si Gray. Huminga siya ng malalim at muling nagsalita, nanginginig pa rin, "Prince York, hindi ko na maalayan na nasaktan ko ang napakagandang tao. Pero galing ako sa pamilya Jean. Hinihiling ko sa iyo na palayain mo ako bilang paggalang sa pamilya. Hihingi agad ako ng tawad sa asawa mo." Tumango si Harvey. "Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Maging mapagpakumbaba at humingi ng tawad sa harap ng aking asawa bukas." Panipit. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gray, ngunit nagngangalit pa rin siya at sumagot, "Oo naman. Tayo ay nakasundo na." Ito ay isang ganap na nakakahiya na pakikitungo para sa kanya ngunit kailangan niyang makaligtas dito bago ang anumang bagay. Ibang bagay. Sino ang nanakit sa asawa ko? Gagamitin niya ang isa niyang kamay para kumain mula ngayon. Napatingin si Harvey kay Tyson habang nagsasalita. Nagdala si Tyson ng isang malaking machete at ibinato sa harap ni Gray. Basang-basa si Gray sa pawis para siyang dinaanan ng ulan. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Hindi pa niya naramdaman ang matinding takot noon. Naisip niya na kung susuko siya, magiging malinaw siya. Hindi niya inaasahan na gugustuhin din ni Harvey na bitawan ang kamay niya. "Ikaw ba mismo ang gagawa? O kailangan mo ng tulong?" Malamig na tanong ni Harvey. Walang katapusang nanginginig si Gray. Wala siyang lakas ng loob na ibuka ang kanyang bibig. Siya ang young master ng pamilya Jean. Mayroon pa siyang maraming oras upang magpainit sa araw at tamasahin ang napakalaking kaluwalhatian at kayamanan. Ayaw niyang mapilayan. Kumunot ang noo ni Harvey. "Bilis, kailangan kong samahan ang asawa ko. Wala akong oras makipaglaro sa'yo." Tyson, kumuha ng isa sa kanyang mga tauhan upang tulungan siya. Kinaladkad ng mga kawal sa labas ang pinuno ng mga gwardya papasok sa silid at inihagis ang lalaki sa harap ni Gray. Walang salita na tumawa si Tyson, saka itinutok ang machete handle sa kamay ng pinuno. Ang pinuno ay nanginginig sa kanyang bota, masyadong natatakot na gumawa ng anumang aksyon. "Sabihin mo sa kanya na magmadali," naiinip na sabi ni Harvey. Sampal. Sinampal ng malakas ni Tyson ang pinuno ng tagapag-alaga. "Hindi mo ba narinig? Sinabi ng prinsipe na bilasan mo." 1006. Ang kapitan ng seguridad ay hindi nang ahas na labanan siya.
Nang mga sandaling iyon, nanginginig lang niyang nahawakan ang pakwan na kutsilyo at sinabi sa nanginginig na boses, "Guro, pasensya na." Ang sumunod na nalaman ng lahat, pinalakas niya ang kanyang pakwan na kutsilyo, at naputol ang kanang kamay ni Gray Jean sa tunog ng mga bitek ng buto. Arg! Sumigaw si Gray na parang katay na baboy habang gumulong-gulong sa lupa sa sakit. Naiinis na utos ni Harvey York, "Pakainin mo ang aso gamit ang bagay na ito." Ang kapitan ng seguridad ay hindi nang ahas na magrebelde at saka dinala ang putol na kamay sa likod bahay. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng isang Gray na asong lobo nang umunguya ng kung ano at umuungal. Desperado na si Gray na gumulong-gulong pa rin sa lupa. Walang hintuan. Masyadong makulit si Harvey. Siya ngayon ay ganap na desperado. Kahit na natagpuan niya ang pinakamahusay na doktor sa mundo sa ibang pagkakataon, sino ang magagawang alisin ang kanyang putol na braso mula sa tiyan ng aso at tahiin ito muli? Napuno ng pagkamuhi ang isipan ni Gray Jean ngunit hindi niya ito pinanghasang ipakita sa kanyang mukha habang masaya siyang nakatingin kay Harvey. Samantala, sa sobrang gulat ni Queen Zimmer ay muntik na siyang mawala ng malay. Nakaamoy na siya ng ihi sa buong katawan niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang malupit na panig ni Harvey. Iniisip kung paano niya muling binastos si Harvey. Tapos, parang hindi na siya makahinga. In the end, Gray gritted his teeth at lumuhad sa harap ni Harvey. Prince York, ang nangyari ngayon ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang lalaking iyon na si Zack Zimmer ang nagudyok sa akin na gawin ito. Kung hindi, wala akong laban sa asawa mo. Bakit ko naman gagawin ang bagay na iyon sa kanya? Malamig na sagot ni Harvey, "Huwag mo munang pag-usapan ang asawa ko." Ngunit may iba pang pag-uusapan. Ha? Napatulala si Gray. Ano pa ang meron? Hindi naman puputulan ni Harvey ang kabilang kamay niya, diba? Malamig na tanong ni Harvey, "Nasaan ang mga kumuha ng asawa ko?" Hilingin sa kanila na sumigaw dito. Halos kaagad, ilan sa mga kampan ni Gray ang dinala. Sa sandaling ito, lahat sila ay nanginginig sa takot. The moment when they saw Harvey, lumuhad sila at nontog ang mga noo nila sa lupa, walang tigil. Prince York, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sinusunod lang namin ang utos. Inutusan tayo ng lalaking iyon na si Zack Zimmer. Nagsalita si Harvey sa malamig na tono, "Huwag paganahin silang lahat, pagkatapos ay dalhin ang basurahan." Hindi nagtagal, kinaladkad ang kababatang iyon palabas doon, at maririnig ang mga hiyawan sa likod bahay. Si Zack, na naging halaya na ang katawan, ay kinaladkad ng kung sino at itinapon sa lupa na parang patay na baboy. Alam na niya ngayon ang pagkakakilanlan ni Harvey. Hindi niya mapigil ang manginig sa takot. "Harvey, masyado akong bulag para sa sarili kong kapakanan. Kasalanan ko lahat. Nakikiusap ako na hayaan mo akong pumunta kung kamusta ang pinsan kong si Mandy." Nakakatakot si Zacky. Ang Diyos lang ang nakakaalam na si Harvey ang prinsipe ng York. Kung sa simula pa lang ay alam na niya ito, hindi siya maglalakas loob na saktan si Harvey kahit gaano pa siya katapang, "Pinsan. Hindi ka ba nagsisisi?" Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Tutok. Sa susunod na sandali, sinipa ni Harvey si Zack ng husto sa ulo, na pinalipad siya ng 10 metro ang layo. Si Zack ang pangunahing salarin sa likod ng problemang ito. Kung hindi dahil sa kanya, bakit maghahanap ng gulo si Gray kay Mandy Zimmer? Hindi nagtagal, kinaladkad si Zack pabalik sa lugar na yon. Mga bitik. Tinapakan ni Harvey ang wrist ni Zack. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng mga buto. Mga bitik, mga bitik, mga bitik. Sa sumunod na 4 na tunog, nabali ni Harvey ang lahat ng paa ni Zack sa pamamagitan ng pagtapak sa kanila ng malakas. Hindi na napigilan ni Zack na mapasigaw sa sakit, pero sa huli, wala na siyang lakas para sumigaw o gumulong sa lupa. Nakahiga siya sa lupa na parang patay na aso. Gulat na gulat ang lahat. Ganito ang ugali ng tunay na prinsipe ng York. Hindi siya aatake maliban kung may umatake sa kanya. Kaya kung siya ay atakihin, tiyak na magbabayad siya ng daan-daang beses na mas masahol pa. Maging si Ryan Gotti, na nasa gilid, ay nakaramdam ng manhid ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ngayon ay napakaswerte niya na nawalan lang siya ng lakas. Pagkatapos gawin iyon, sinulyapan ni Harvey York si Gray Jean, na nasa lupa, at malamig na nagutos, humihingi ng paumanhin at bumawi sa sinumang kailangan mo sa lahat ng paraan. Oo, aayusin ko ito kaagad. Tumango si Gray at yumuko. Nagpatuloy si Harvey, "Mula ngayon, lampoin ko kayong lahat kung ang mga jeans mula sa Mordo ay maglakas loob na pumasok sa Southern Lights kahit kalahating hakbang. Hindi ako mangangahas, hindi ako mangangahas." Si Gray,
Sa sandaling iyon, ay nawala ang lahat ng kanyang saloobin bilang isang super rich na tagapagmana. Ang tanging hihilingin niya ay kung ano ang dapat bitawan ni Harvey. Sa Buckwood People's Hospital, sina Simon Zimmer, Lillian Yates at Mandy Zimmer ay na-hospital dito. Pinangalagaan sila ni Oscar Armstrong gamit ang sarili niyang mga kamay, mabilis ang paggaling, at ang pag-aalaga na natanggap nila ay ang pinakamahusay sa ospital. Kinaumagahan, habang madilim pa ang langit, sinamantala ni Gray ang pagkakataon at may isinugod sa ospital para humingi ng tawad. Na nakatama ang mga noo nila sa sahig. Binigyan pa niya sila ng pinakamataas na posibleng kabayaran bago tumakas. Halos kaagad, nakuha ng buong itaas na bilog ng Buckwood ang balita. Tila nasaktan si Gray sa isang taong hindi niya dapat nakilala sa pagkakataong ito at pinutol ang isang kamay bago siya pinalayas sa Buckwood. Ito ay ang lihim na pagkakakilanlan ng taong gumawa nito. Ang unang commander ng Buckwood, si Yoel Graham, ay malamang na may alam tungkol dito, ngunit itinikom pa rin niya ang kanyang bibig, hindi nang ahas na magsabi ng anupaman. Sa ward ni Lillian, magkatabi sila ni Simon. Nang makita niyang pumasok si Harvey ay isang malamig na nguso ang ginawa niya. Basura ka kasi, kaya pati ako bilang biyenan may nataman. Kung mas magaling ka dito, sa tingin mo ba mabubuli pa tayong dalawa ng ganito? Alam ni Harvey na walang magawa si Lillian sa pagkakataong ito kaya wala rin siyang masabi tungkol doon. Hindi niya akalain na may maglalakas loob na maghanap ng gulo sa isang lugar tulad ng Gardens Residence. Ngunit pagkatapos ng kaganapang ito, partikular niyang hiniling kay Tyson Woods na ayusin ang ilang tao na protektahan sila sa lihim na araw at gabi upang maiwasan ang muling pagkikita ng mga nincompoops. Sa mga susunod na araw, nagpapahinga si Mandy mula sa kanyang mga pinsala. Hinayaan na lang niya si Harvey matapos siyang halos tuluyang gumaling. Sabihin mo sa akin, Harvey, sino ka? Paano mo dadalhin ang napakaraming tao para iligtas ako? Sobrang curious at tulala ngayon si Mandy. Kahit na nahimete siya noong araw na iyon, sa palagay niya ay nakakita siya ng ilang malalaking putok sa tagiliran ni Harvey bago siya nawala ng malay. Ngumiti siya. Di ba sabi ko sa'yo? Ako ang prinsipe ng York. Hindi makapaniwala si Mandy. Kung ikaw ang prinsipe ng York, bakit kailangang mag-propose sa akin ang prinsipe ng York noong nakaraan? Di ba extra yon? Natahimik si Harvey. Napakahalaga ng sinabi ni Mandy kaya wala siyang mahanap na anumang bagay na sasalungat sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tanging si Harvey lang ang nagsabi sa mahinang boses, Mandy, naaalala mo ba ang aking kaibigan sa high school na namumuhunan? Ako, paano kung ganoon? Tanong niya. Napabuntong hininga si Harvey at sumagot, actually, I still work as his driver. Siya ay mayaman at may magandang koneksyon. Noong araw na iyon, humingi lang ako ng tulong sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Mandy. Mukhang kahanga-hanga ang keskwela mo, at tapat siya. Ngayong driver ka na, gawin mo nang maayos ang trabaho mo at huwag mong gawing masama ang tingin sa iyo ng iba. Mamaya, makakapagsimula ka na ng sarili mong negosyo sa hinaharap at maging matagumpay na tao. Hindi alam ni Harvey kung matatawa o maiiyak habang ipinangako niya, okay, magsisikap ako. Hindi nagtagal bago nakarating kina Simon at Lillian ang balitang nagtatrabaho si Harvey bilang isang driver para sa isang malaking suntok. Nakatanggap din ng balitang ito ang pamilya Yates. Sa tirahan ng Yates, nakatayo si Lola Yates sa sofa habang sinabi niya sa mahinang boses, kaya ang bagay ay halata, naisip ko na ang isang basurang tulad ni Harvey York ay may kakaibang background. Kaya nagtatrabaho lang siya bilang isang driver para sa ilang malalaking okasyon. Ang dahilan kung bakit niya nailigtas si Mandy sa pagkakataong ito ay dahil nakatulong sa kanya ang malaking shot na nakuha niya. Keith, nalaman mo na ba kung sino ang magaling na kasama niya? Nagsalubong ang kilay ni Keith Yates. Nasuri ko, ngunit ang ilan sa mga mapagkukunan ay tumuturo sa ibang bansa. Sa palagay ko ang mga dakilang tao na pinaglilangkuran niya ngayon ay mga lokal na tao na bumalik mula sa ibang bansa upang magsimula ng negosyo. Ang taong ito ay maaaring walang anumang pundasyon o kapangyarihan, ngunit dahil siya ay mula sa ibang bansa, dapat siyang tulungan ni Yoel Graham bilang isang paraan upang suportahan ang patakaran. Sa totoo lang, utos ni Yoel Graham para sa mga opisyal ng istasyon ng Buckwood Police na palibutan ang kapitbahayan ng Gold Coast Villa. Kahit hindi sinabi ni Yoel Graham, halos lahat ay naghihinala na siya ang nasa likod nito. Kaya pala, tumango si Lola Yates. Sino ang mag-aakala na ang basurang ito ay napakaswerteng makilala ang malaking tao na yon? Humalaklak si Keith. Lola, kung ganoon nga, wala tayong dapat ikatakot sa nagtatagal na manugang na ito. Right double angle quotation mark.
Racer lang siya for the big shots. Makakatulong sa kanya ang mga big shot paminsan-minsan. Sa tingin mo ba tutulungan niya si Harvey sa pangalawang pagkakataon? Tiyak na mauubos ang kasiyahan. So anong ibig mong sabihin? Bahagyang kumunat ang noo ni Lola Yates. Malamig na sinabi ni Keith, masyadong mahalaga ang Silver Nimbus Mountain Resort, at ang katotohanang doon nakatira si Senior Armstrong, malamang natataas ang presyo ng lugar na iyon nang hindi bababa sa 10 ulit sa hinaharap. Kung hindi tayo kukuha ng pagkakataon ngayon at aagawin ng kumpanya ni Mandy para sa ating sarili ngayon, hindi tayo magkakaroon ng mas magandang pagkakataon kaysa dito sa hinaharap. Pagkatapos makuha ang kumpanya ni Mandy, kami bilang Yates ay magkakaroon ng pagkakataon na maging isang high-class na pamilya. Pinagdikit ni Lola Yates ang kanyang mga kilay. Ngunit hawak ng Sky Corporation ang 51% ng mga shares ng kumpanya. Umisi si Keith. Madali lang ito. Makakahanap tayo ng mga dummy na kumpanya at mailipat ang lahat ng ari-arian at pananalapi ng confidential. Panipit. Lalamag na ang pagkain kapag napansin ito ng Sky Corporation. At saka, tinanggihan ni Mandy ang proposal ng Prince of York. Hindi ako makapaniwala na ang inner circle ng Sky Corp ay mag-aalala pa rin sa kanya ng sobra. Panipit. Ang susi ay maaaring wala tayong mas magandang pagkakataon kaysa rito kung palalampasin natin ang pagkakataon sa pagkakataong ito. Saglit itong pinag-isipan ni Lola Yates at sa wakas ay sinabi niya, okay, kung gayon, gagawin natin ang bagay na ito ayon sa ating orihinal na plano. Magagawa mong kontrolin ang lahat ng mga mapagkukunan ni Yates. Tandaan na maging mabilis, walang tigil at tumpak. Tumayo si Keith at ngumiti. Lola, huwag kang mag-alala, ako ang ikatlong commander ng Southern Light kung tutuusin. Mas maganda siguro ang connection ko kaysa kay Sheldon Xavier. Ngayon ang lahat ay abala sa paghahanda para sa turn ng Southern Lights Defense Ceremony. Aayusin ko ang problemang ito ngayong walang nanunood. Ito ay magiging isang patagang operasyon. Pagkasabi noon ay nagpalitan ng tingin sina Keith at Granny Yates bago sabay na tumawa. Ang mga Yates ay may magagandang koneksyon at suporta sa likod. Ang kulang na lang sa kanila ay sapat na pag-aari. Sa pagkakataong ito, kung gusto nilang kunin ang kumpanya ni Mandy para sa kanilang sarili, iba na ang status ni Yates sa dati. Alam na alam ni Lola Yates na gustong patayin ng mga leon ng Hong Kong ang prinsipe ng York. Kung gayon, baka makatayo pa si Yates sa kisame ng South Lights kung nagtagumpay ang kanyang plano. Sa Mount Perdu Mordo. Ang Mount Perdu ay ang pinakakilalang 5-star scenic spot ng Mordo. Kadalasan, maraming mga peregrino ang dumaan para magdasal. Gayunpaman, may bawal na lugar sa likod ng Mount Perdu na hindi makapasok ang mga ordinaryong tao. Alam ng mga tagalabas na isa itong malaking nursing home kung saan ang mga tao lang na may sapat na katayuan ang nakatira. Ngunit ang katotohanan ay ang tinatawag na nursing home ay isang napakalaking manor. Ang pamilya Jean ni Mordo. Dito nanirahan ang pamilya Jean, na nagrerango sa ika-9 sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Ang buong likod ng Mount Perdu ay isang gusaling dinisenyo ng mga bundok at tubig. Dinisenyo ang mga gusali sa estilong patio, at may mga hardin at pavilion sa lahat ng dako. Tama, noon, sa isang Perdu side hall, mayroong isang stretcher sa lupa, at ang taong nakahiga doon ay walang iba kundi si Zack Zimmer, lahat ng kanyang mga paay bali. Samantala, nakaluhod si Queen Zimmer sa tabi ng stretcher na may malamig na pawis sa buong katawan. May 2 hilera ng upuan sa magkabilang gilid ng side hall. Hinawakan ni Gray Jean ang kanyang braso na may baluktot na ekspresyon habang siya ay nakaupo sa upuan, ang kanyang mga mata ay hindi mapigil. Gayunpaman, ang karaniwang mabangis na Gray, na kumikilos na parang isang daga na nakikipagkita sa isang pusa, ay hindi nang ahas gumawa ng tunog. Makalipas ang mahabang sandali, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag sa pasukan ng side hall. Sa susunod na sandali, ang mga kurtina ay nabuksan sa magkabilang gilid na may isang eleganteng dilag na naglalakad sa loob. Matangkad ang katawan niya na parang model. Kahit na may light makeup sa kanyang mukha, hindi nito maitago ang kanyang maladyos na kagandahan. Ang babaeng ito ay may kagandahan ng isang enchantress. Kahit sinong lalaki ay mabibighani kung titignan lang siya. Ngunit ang isang pervert na tulad ni Gray ay hindi nang ahas na tingnan ang babaeng ito. Agad siyang tumayo pagkapasok niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo habang tinitiis ang sakit bago sinabing, "Greetings, my little sister." Ang babae ay tinatawag na Hannah Jean at siya ang gumagawa ng desisyon ng henerasyong ito ng pamilya Jean sa Mordo. Hindi man siya prinsipe, masasabing ka-level ng isang prinsipe ang kanyang katayuan.
Casual na nakasandal si Hana sa royal chair habang may tumulong sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga takong at pagsusuot ng scarf para sa kanya. Nakasandal ng patagilid sa royal chair, casual na nagsalita si Hana, "Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito nang bumiyahe ka sa Southlight, hindi mo lang inimbitahan ang senior na si Oscar Armstrong pabalik dito, pati ang mga paa ng aso mo ay nawala." Kinagat ni Gray ang kanyang mga ngipin, "Little sister, hindi naman sa hindi ako marunong bilang kuya, pero masyadong malakas ang kalaban. Kahit na bangkarota ang Yorks of the Southlight, iba ang Prince York." May misteryosong ngiti si Hana sa kanyang mukha nang sumagot siya, "Tama, ang isang tao na kayang lumikha ng $1 bilyong na kumpanya mula sa wala lamang ay iba talaga. Pero, yun ang nasa mata ng iba. Hindi ka ba nahihiya sa pagsasabi ng ganyan para sa isang taong ipinanganak sa pamilya Jean sa Mordo?" Pawis na pawis si Gray habang mabilis na sinabi, "Kuya, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Talagang ililigtas ko ang dignidad ng pamilya Jean sa pagkakataong ito." Pumalaklak si Hana, "Hindi na kailangan yan. Kahapon, may balita mula sa lupang ninuno ng pamilya na kulang sila sa mga tao doon. Kaya, kunin ang 2 piraso ng basura at pumunta doon. Pagkatapos pumunta sa lupang ninuno, magtrabaho ng husto. Baka sa susunod paglabas mo, lumuhad pa ako sa harap mo." Nang marinig ang salitang ancestral land, ay tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Gray. Ngunit ang mga patakaran ng pamilya Jean ay napakahigpit. Hindi pinahintulutan si Gray na labanan ang alinman sa mga iyon. Halos kaagad, lumitaw ang security at kinaladkad si Gray at ang dalawa papalabas doon. Parang hindi narinig ni Hana ang sigaw nila. May picture sa kamay niya na walang iba kundi si Harvey York. Harvey York, prinsipe ng York. Bukod dito, ano pang mga status ang hawak mo? Umiti nang nakakaakit si Hana. Buckwood. Ang balita ng punong tagapagturo at ang hitsura ni Oscar Armstrong sa seremonya ng pagpapalit ng depensa ng Southlight ay kilala ng lahat. Narinig na maging ang mga tropa ng Southern Light ay nasa sabik. Ang punong tagapagturo ay isang alamat ng hukbo, isang buhay na alamat. Hindi mabilang na mga sundalo ang gustong makita ang kanyang tunay na mukha ngunit nabigo. Sino ba naman ang hindi papalampasin ang ganitong pagkakataon sa buhay nila? Sa Oscar Sr. doon, ang pagganap ng duo doon ay hindi magiging kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Maging si Chris Leo ay nasa sabik. Sa pagkakataong ito, kung makikilala ko ang head instructor, baka tayo bilang Leo mula sa Hong Kong, ay magagamit natin ang pagkakataong ito para umakyat sa iba pang nangungunang 3 pamilya sa ibaba natin. At tatapakan ko si Quinton York hanggang sa mamatay din siya. Si Keith Yates ay masigasig at nasa sabik din. Kung mapapatupad ko ang head instructor bilang aking likuran at suporta, hindi na magiging pangarap para sa akin na maging unang tao sa Southlights. Sa totoo lang, sobrang excited silang dalawa. Hindi na kailangang ilarawan ang sinuman. Sa puntong ito, ang invitation card para sa defense switching ceremony ay itinulak sa napakataas na presyo. Maraming tao ang handang magbayad ng milyon-milyong dolyar para lamang samantalahin ang pagkakataong ito na makilala ang head instructor. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Wala nang pagkakataong ganito kung palalampasin nila ito. At the same time, sa ospital, si Mandy ay isang taong hindi mapakali. Matapos ang 3 araw sa ospital, halos gumaling na ang kanyang katawan habang naghahanda na siyang bumalik sa trabaho. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ng kumpanya. Bago ito, ang kumpanya ng Silver Nimbus ay isang medium-sized na kumpanya na may kakaunting manggagawa, mahigit 10, at kahit ang opisina ay hindi kalakihan. Ngunit matapos ang proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort ay naging malaki, alam ni Mandy na darating ang kanyang pagkakataon. Dapat niyang kunin ang pagkakataong ito upang palawakin ang saklaw ng kumpanya at subukang magkaroon ng ilan pang piraso ng lupa. Isa itong pagkakataon para sumikat ang kumpanyang Silver Nimbus, at ayaw niyang palampasin ito. Ngunit para mapalawak ang kumpanya, kailangan niyang kumuha ng mas maraming tao at maghanap ng mas malaking block ng opisina. Busy si Mandy sa pagtatrabaho mag-isa. Alam ito ni Harvey nang tumawa siya. "Miss, huwag mong ipilit ang sarili mo ng ganito. Kailangan mo lamang na mamahala sa mga usapin sa pangangalap." Panipit. Dahil iyon ang pinakamahalagang elemento ng kumpanya, ang elite ang pangunahing produktibong puwersa. Tutulungan kitang malutas ang problemang ito sa isang bagong block ng opisina. Tama ba? Tuwang-tuwa si Mandy. Nababaliw na siya sa trabaho. Buti sana kung makakatulong si Harvey. Pumalaklak si Harvey, "Totoo naman. Susubukan kong ilipat ka sa bagong office block bukas." Panipit.
Bukas, hindi ka lang hahanap ng garahe para sa akin, hindi ba? Kumunot ang noo ni Beth. Hindi niya gugustuhin kung ganoon. Tumawa si Harvey. Siyempre hindi. Ito dapat ang pinakamagandang lugar kung para sa asawa ko. Ginagarantiya ko. Ito ay nasa pinakamagandang lokasyon. Nang marinig ito, napuno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Mandy Zimmer. Kanina pa niya sinusubukang maghanap ng impormasyon ngayon. Mahirap maghanap ng office block sa magandang lokasyon. Nang sa wakas ay nakahanap na siya ng isang block ng opisina o dalawa, naniningil ang mga may-ari ng mataas na presyo noong nalaman nilang si Mandy ang CEO ng Silver Nimbus Corporation. Dahil dito, nag-alala si Mandy kaya nakalimutan niyang kumain. Sino ang nakakaalam na sinabi ni Harvey na malulutas niya ang problemang ito? Wala namang masama kung makikinig ka sa akin. Ang iyong asawa ay walang kakayahan, ngunit gaano kahirap maghanap ng isang bloke sa opisina. Tumawa ulit si Harvey. Nang makita ang kanyang determinadong ekspresyon, inisip ito ni Mandy bago tumango. Lagi niyang inaasahan na magiging mas mabuting tao si Harvey. Magiging magandang pagkakataon ito sa pagsasanay para mahanap niya ang office block. 10-11. Ang paghahanap para sa isang gusali ng opisina ay hindi malaki o maliit na gawain. Hindi rin ginagamit ni Harvey York ang koneksyon ng Sky Corporation. Sa halip, tinawagan niya si Terrell Lewis matapos itong pag-isipan. Terrell, nasa real estate business ka. Mangyaring tulungan akong malaman kung mayroong anumang hindi nagamit na mga gusali ng opisina sa downtown Buckwood na ibinibenta. Ha? Ano ang hinahanap mo? Terrell na curious. Hindi ba sikat ang kumpanya ni Mandy ngayon? Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang palawakin ang saklaw ng kanyang negosyo at mag-recruit ng mga mahuhusay na tao. So, gusto kong bumili ng office building para magamit niya. Casual na sagot ni Harvey. Sa kabilang side ng telepono, medyo natahimik si Tara. Nagsisi na naman siya. Kung hindi siya umarteng superior sa harap ni Harvey o naabutan lang niya noon si Harvey, magkakaroon din kaya siya ng mabuting asawa. Itinapon ni Tara ang hindi makatutuhanang pag-iisip sa kanyang isipan pagkatapos bumantong hininga. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag kang mag-alala, dati kong kaklase. Talagang tutulungan kita dito, panipit. Nagsimulang tumawag si Tara matapos ibaba ang tawag. Kailangan niyang aminin na ang pagiging sales manager ng Gardens Residence ay hindi lamang nagbigay daan sa kanya na kumita ng malaki kundi magkaroon din ng maraming koneksyon. Natukoy ni Tara na ang isang gusali ng opisina malapit sa Buckwood Tower ay bakante sa pamamagitan ng ilang pagsisiyasat. Ang lugar na ito ay isang sentrong pangkomersyo, na napapalibutan ng mga high-end na gusali ng opisina at mga shopping mall. Wala sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa lugar na ito ang karaniwan. Tigtas na sabihin na ang lugar na ito ay tiyak na nakakatugon sa mga kinakailangan ni Harvey. Pagkatapos niyang tawagan si Harvey, napagkasunduan ng dalawa na magsama sa commercial center sa hapon. Nang makarating siya sa lugar, pagkatapos tumingin ng mabilis sa labas, tumango si Harvey kay Tara at sinabing, "Not bad." Pagkatapos, tinawagan ni Tara ang amo ng gusali ng opisina. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa amo, sa opisina ni David Bowie. Si David ay mga 50 taong gulang. Siya ay may tiyan ng kaldero, kalat-kalat na buhok, at isang maputlang mukha. Siya ay isang lasing na walang kabuluhan at masama ang loob. Gayunpaman, hindi kilala ng matandang ito ang kanyang sarili. Bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata nang pumasok si Tara. Pagkatapos ng lahat, si Tara ang pinakamagandang babae sa paaralan. Kahit propesyonal ang suot niya ngayon, hindi niya maitago ang balingkinitan at magandang mukha. Medyo hindi na nakatiis si David nang makita niya si Tara. Sa kabila nito, higit pa siya sa isang matalinong karakter. Wala siyang sinabi this time. Sa halip, nakangiti niyang ipinakita sa kanilang dalawa ang paligid ng office building. Kinailangan nilang aminin na ang gusaling ito ng opisina ay napakalaki. Ito ay hindi nagamit dahil masyadong mataas ang upa, at walang makakaya. Ngunit bukod sa medyo mas mahal, ang lugar na ito ay walang iba pang mga kakulangan. Gayunpaman, nais ni Harvey na bilhin ito, hindi arkilahin ito. Kayong dalawa, balita ko gusto ninyong bilhin itong office building. Gusto mo bang pumunta sa opisina ko at makipag-chat sandali? Umiti si David, at mukhang naiinip na siya. Palihim niyang ininom ang maliit na asul na tableta, at ngayon, tuwang-tuwa siya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng magandang babae tulad ni Tara. Kailangan niyang magtagumpay kahit anong araw iyon. Ayon sa kanyang ideya, kung makakasama niya ito ng isang beses, maaari niyang mahiwalay ang 10 taon ng kanyang buhay. Umiti si Tara, at sinabi ni David nang makarating sila sa opisina,
Alam ninyong dalawa na ang lugar na ito ang pinakamayamang commercial center sa Buckwood. I have to mention na mahal ang mga office building dito. Kung gusto mong bilhin, pwede kitang bigyan ng discount, $777 milyong. Walang naramdaman si Harvey nang sabihin ito ni David. Pero nagbago ang ekspresyon ni Tara. Tinansya ni Tara Lewis ang halaga ng gusaling ito ng opisina bago dumating. Kung ang gusali ay napresyohan sa pinakamataas na presyo sa industriya, ito ay nagkakahalaga lamang ng $310 milyong. Gayunpaman, nais ng lalaking ito ng $777 milyon sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, na mas mahal kaysa sa halaga sa merkado. Bobo, masyadong mahal. Alam ni Harvey na hindi sulit ang presyo pagkatapos makita ang ekspresyon ni Tara. Umiti siya sa puntong ito at sinabing, Mr. Bowie, kami ay mga negosyante. Pinahahalagahan namin ang integridad. Masyadong katawa-tawa ang presyong ito, hindi ba? Kahit mayaman siya, siguradong hindi siya nagkulang ng ganito kalaking pera. Gayunpaman, hindi siya maaaring lokohin, tama ba? Pinaikit ni David ang kanyang mga mata at sinabing, kung gusto mong makahanap ng murang gusali ng opisina, marami ang nasa labas ng lugar na ito. Maganda ang lokasyong ito, kaya mataas ang presyo. Gusto kong ibenta ito sa iyo sa mas mababang presyo, ngunit hindi ko magawa. Sabi ni Harvey, gusto namin. Ngunit ang $777 milyon para sa gusaling ito ay sobra. Sa gilid, ngumiti si Tara at sinabing, Mr. Bowie, tulungan mo ako. Paano ang pagsunod sa halaga ng merkado? Tiningnan ng mabuti ni David si Tara nang marinig ito. He then smiled and said, Okay, I can help you. Ngunit kailangan mong makipag-ayos sa akin tungkol sa presyo ng hindi nagmamadali. Panipit. Ikaw naman, hindi maganda ang ugali mo. Hindi ako interesadong makipag-ayos sa iyo. Naiinis na ibinalik ni David kay Harvey. Talagang gustong tulungan ni Tara si Harvey. Tumango siya nang marinig iyon at sinabing, Okay, Sir Bowie, kakausapin kita. Umiti si David at sinabing, Sige, pasok ka, at mag-uusap tayo. Pagkasabi noon ay pumasok na si David sa opisina. Susundan pa lang ni Harvey, kumunot ang noo ni David at sinabing, Di ba sabi ko? Ang bastos mo. Mangyaring lumabas. Kung hindi, hindi ko ibebenta ang lugar na ito sa iyo. Paano kaya nasira ni David ang kanyang magandang sandali kapag nakita niya si Harvey? Hindi pinansin ni Tara at tumango. Harvey, please lumabas ka at hintayin mo ako. Minsan ang negosyo sa industriyang ito ay hindi angkop na pag-usapan sa publiko. Magtiwala ka sa akin. Tutulungan kitang harapin ito. Kahit na nararamdaman ni Harvey na may mali, hindi niya akalain na may maglalakas loob na manggulo sa ilalim ng kanyang ilong. Saka siya tumalikod at lumabas ng opisina. Agad namang nilock ni David ang pinto pagkaalis ni Harvey. Nag-iba ang kutis ni Tara matapos makita ang tanawing ito. Sabi niya, Mr. Bowie, tungkol saan ang lahat ng ito? Lumapit si David sa sofa at umupo na may ngiti sa labi. Sabi niya, natatakot lang ako na baka pumasok ang masungit na lupa at masira ang ating magandang panahon. Kumunot ang noo ni Tara at sinabing, Mr. Bowie, balik tayo sa negosyo. Lahat ng tao ay nagtatrabaho sa industriyang ito. Dapat mong malaman na ang iyong gusali ng opisina ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa $310 milyong. Sobra na ang $777 milyong, pinapahirapan mo ako. Gusto ko ito. Maaari mo bang bigyan ako ng pinakamagandang presyo? Para magkatrabaho tayo. Makahulugang sinabi ni David, Miss Lewis, dahil sinabi mo na $310 million, then let's make $310 million. Siguradong matutulungan kita. Ito rin ay teknikal na nakakatulong sa iyo. Panipit. Kung gayon hayaan mo muna akong magpasalamat sa iyo, Mr. Bowie. Nakahinga ng maluwag si Tara. Noong una ay naisip niya na patuloy na ibababa ni David ang presyo. Hindi niya inaasahan na ibababa niya ang kanyang presyo. Huwag mo na lang akong pasalamatan. Binibigyan kita ng tulong at tinutulungan. Dapat gantihan mo rin ako, diba? Malalim na sabi ni David. Tuldok. Kahit masama ang pakiramdam ni Tara tungkol dito, sinabi pa rin niya, sabihin mo lang, Mr. Bowie. Hanggat nasa abot ng aking makakaya, sisikapin ko ang aking makakaya. Panipit. Hoy, tingnan mo nga yang sinasabi mo. Dapat maging komportable tayong dalawa dito. Hindi mo kailangang ilabas lahat. Mahinang sagot ni David at saka tumayo. Ano? Medyo nalilito si Tara Lewis. Hindi niya maintindihan ang ibig niyang sabihin sa sagot na yon. Nang makita ang kanyang kaakit-akit na anyo, hindi napigilan ni David Bowie.
Tumawa siya at sinabing, Miss Lewis, hindi mo ba nakikita ang ibig kong sabihin? Ilang taon na akong hiwalayan, at hindi pa ako pumasok sa isang bagong relasyon dahil wala akong mahanap na kapareha. Ang aking mga gabi ay madalas na malungkot ngayon. Miss Lewis, mangyaring tulungan akong malutas ang problemang ito. Dahil doon, binuksan ni David ang pinto sa loob. Sa loob ay may silid na nilagyan ng kama. Halika na. Pagkatapos nito, pipirma ako ng kontrata sa iyo at ibebenta ko ito sa iyo sa halagang $310 milyong. Nakangiting sabi ni David, na may naiinip at may pagnanasa na tingin. Mr. Bowie, hindi nakakatawa ang ganyang klaseng biro. Nakakatakot ang mukha ni Tara. Ilang taon na siyang nagpapalamon sa lipunan. Napakaraming tao ang gustong talunin siya. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay mga ginoo. Naghahanap lang sila ng pagkakataon para habulin siya. Ang mga taong iyon ay susuko pagkatapos nilang tanggihan. Lahat ay sibilisado. Walang sino man ang gustong mawalan ng dangal sa ganitong uri ng walang kabuluhang bagay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging napakawalanjian ni David ngayon. Nag-request pa nga siya habang pinag-uusapan ang business. Malamang na alam ni David na ang gusali ng opisinang ito ay nagkakahalaga ng halos $310 milyon. Sinadya niyang itaas ang presyo para takutin siya. Binuksan ni David ang kanyang sinturon sa pagkakataong ito at hakbang-hakbang na lumapit kay Tara. Nakangiting sabi niya, Miss Lewis, lahat ng bagay sa mundong ito ay may kapalit, pati na ang mga babae. Kung sa tingin mo ay ininsulto kita, ibig sabihin hindi sapat ang presyong binigay ko. Paano ito? Ako mismo ay magbibigay sa iyo ng isa pang $777,000 na diskwento bilang karagdagan sa $467 milyong na diskwento. Isipin mo, gaano kakahalaga? Kahit ang mga brilyante ay hindi kasing mahal mo. Napaatras si Tara hanggang sa madikit ang katawan niya sa dingding. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, David, kung sasabihin mong may pagkakataon kang abutin ako, baka nangako pa ako sa iyo. Gayunpaman, hinding-hindi ako papayag sa gayong walang hiyang kahilingan. Tingin mo bobo ako. Sa tingin mo hindi ko masasabi. Sinadya mong itaas ang presyo para takutin ako. Panipit. Tumango si David at nakangiting sinabi, oo, sinasadya ko. Kung hindi ka sumasang-ayon, ipinapangako ko na ikaw ay may blacklist sa industriya ng real estate sa Buckwood mula ngayon. Pabayaan mo na lang bumili ng office building. With my connections, with just one word from me, pwede kang mawala ng trabaho. Magkakaroon ka ng wala. Gusto mo man sumang-ayon sa aking kahilingan o kabaliktaran, mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Natigilan si Tara. Hindi niya akalaing magiging ganito kawalanjiya si David. Sinubukan niya itong pilitin. Kailangan niyang pumayag. Gayunpaman, mula nang magtapos si Tara, sa kabila ng maraming lalaki na humahabol sa kanya, hindi pa siya nakipagrelasyon. Kahit na nakilala niya si Harvey, may iba siyang naisip. Sa oras na ito, paano siya papayag na gamitin muna niya ito sa ganoong lugar? Nang naghahanap si Tara ng paraan, sa sandaling ito, gumana ang gamot na ininom ni David. Hindi niya napigilan, at isang gutom na tigre ang sumugod. Halika rito at maging akin ka. Nakakatakot talaga si David nung mga oras na yon. Naniniwala siya na walang makakagawa sa kanya pagkatapos niyang matulog kay Tara. Maari pa niyang gamitin ito para pilitin si Tara at hayaan itong maging long-term lover niya. Si Harvey naman, hindi niya ito sineryoso. Ito ay dahil naayos na niya ang ilan sa mga thugs na humarap kay Harvey. Nadama ni David Bowie na napangasiwaan niya ng maayos ang lahat. Pagsabog. Sa oras na ito, biglang, isang malakas na tunog ang nagmula sa pintuan ng opisina. Ang saradong pinto ay sinipa ng malawak sa sandaling ito. Nagulat si David na nasa opisina. Nagulat din si Tara. Alam niyang kamangha-mangha si Harvey York, ngunit hindi niya akalain na ganito siya kagaling. Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng tao? By this time, pumasok na si Harvey at pumunta sa harap ni David. Samantalang ang iilang mga tulisan ay nakahandusay na sa lupa. Sampal. Sinampal ni Harvey si David sa mukha hanggang sa matambos siya, tumama sa pader, at natanggal ang 7 ngipin niya. Ikaw, how dare you hit me? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang aking benefactor? Mamatay ka. Ipinapangako ko na magtatapos ka ng masama. Sanay na si David sa pagiging mayabang. Kahit nagmumakmak siya ngayon ay tinuro niya pa rin si Harvey at sumigaw. Tumawa si Harvey. Matagal-tagal na rin nung narinig kong may nagsalita sa akin ng ganito. Gusto kong makita kung gaano ako kahirap. Malaki. Huwag kang pumunta kung may lakas ka ng loob. May tatawagan ako ngayon.
Paulit-ulit nang umisi si David. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa sumunod na sandali at mabilis na nag-dial ng numero. Pagkatapos ay yumuko siya at sinabing, "Brother Sean Bill, ako ito, David. May nanggugulo sa teritoryo ko at nang ahas pa akong talunin. Dapat kang pumunta at magsalita para sa akin." "Oo, oo, oo. Hihintayin kita dito." Binaba ni David ang telepono at malamig na tumingin kay Harvey pagkatapos magsalita. "Mamatay ka. Paparating na ang kapatid ko. I can guarantee you na lalabas ka na nakahiga ngayon." Pagkatapos noon, nagdurr si David ng dagwang laway sa lupa. Tumingin siya kay Tara at sinabing, "At ikaw, bitch, binigyan kita ng favor, pero ayaw mo. How dare you pretend to be innocent and pure? Sinasabi ko sa'yo, kailangan kong magsaya kasama ka ngayon." Biglang namutla ang mukha ni Tara sa sinabi nito. Kahit na alam niyang mataas ang status ni Harvey at mayaman siya. Gayunpaman, ipinatawag na ngayon ni David ang mga tao mula sa mga lansangan. Sa harap ng mga taong iyon, ang malaking kamao ay ang ganap na prinsipyo. Hindi sila makikinig sa kalokohan mo. Nanginag si Tara sa mga oras na ito matapos isipin kung paano siya haantong. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Napangisi si David matapos makita ang ekspresyon ni Tara. "Ano? Bitch, ngayon ka lang natakot. Binalaan na kita." Sampal, dinampot ni Harvey ang isang ashtray sa mesa at binasag ito sa kanyang mukha bago pa siya matapos magsalita. "Bakit ang daming kalokohan? Hindi ka ba pwedeng tumahimik? Manahimik ka." Mukhang naiinis si Harvey. "Ikaw." Napahawak si David sa kanyang dumudugong noo at nanginginig ang buong katawan. "Nagawa mo na. Dapat kang mamatay ngayon. Huwag kang pumunta kung mayroon kang lakas ng loob." Harvey said nonchalantly, "Kailan ko sinabing aalis ako? Hinihintay ko pa rin na ibenta mo sa akin ang lugar na ito. Gusto mo pa bang ibenta ko ang lugar na ito? Ano ba ang pinapangarap mo? Panipit." Paulit-ulit na napangiti si David nang makitang hindi umaalis si Harvey. Sa oras na ito, mabibigat na yabag ang nanggaling sa labas. 12-dosenang mga tao ang dumating sa lokasyon. Mabilis na pumasok sa opisina ang isang grupo ng mga tulisan. Lahat sila ay may mga tato sa kanilang katawan at lahat ay mukhang nagtatampo. "Kuya Sean Bill, nandito ka na." Walang kahihiyang sumugod si David. Kabanata 10:15. Kaagad, pumasok ang isang lalaking nakaberda ng sando at tabako sa bibig. Sabi niya habang naglalakad, "David, palagi mo akong ginagalang. Tutupad din ako sa pangako ko. Tutulungan kitang malutas ang problemang ito. Pero dahil nandito ako, hindi mo ako papayagang bumalik ng walang dala, di ba?" Ang lalaking ito ay si Sean Bill, isa sa mga malalaking boss ng kalye sa Southlight. Ang pinakamalapit na lugar ay ang kanyang teritoryo. Sa totoo lang, siya rin ang nagbabantay kay David. Sa oras na ito, nagmamadaling kumuha si David ng isang tumpok ng pera at sinabi, "Brother Sean Bill, dahil narito ang iyong mga tao, hindi mawawala ng kabuluhan ang kanilang pagsusumikap. Mangyaring kunin. Ang kasiyahan ay ganap na akin." Nag-abot siya ng tambak na pera habang nagsasalita. Kinuha ito ng isa sa mga tauhan ni Sean Bill at tumango kay Sean. Pagkatapos ay sinabi ni Sean na walang pakialam, "So David, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari." Itinuro ni David si Harvey at sinabing, "Brother Sean, ito ang lalaki. Hindi lang niya sinira ang kasiyahan ko, kundi sinampal niya rin ako." Sinulyapan muna ni Sean si Tara. Lumiwanag ang kanyang mga mata, at nagtanong, "Ito ba ang iyong magandang bagay?" Naunawaan kaagad ni David ang sitwasyon. Bagamat medyo ayaw niya sa puntong ito, nagngangalit pa rin siya at sinabing, "Kuya Sean, kung gusto mo siya, pwede mo muna siyang paglaruan. Itutuloy ko kapag nabusog ka na." Napatulala si Tara dito. Marami siyang nakitang bastos na tao. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang walang hiyang gaya ni David. Inabot ni Sean at tinapik ang mukha ni David bilang kasiyahan. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Halika rito. Pumunta at sirain ang bata. Bata, gusto mo bang pumasok sa sarili mo, o gusto mong hayaan kong may pumasok sa iyo?" Magkaparehong uri ng tao sina Sean at David. "Patay na ako." Mapatla at puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Tara. Nakapagdesisyon na siya. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa madisgrasya. Sa oras na ito, si Harvey, na nakasandal sa sofa, sa wakas ay itinaas ang kanyang ulo at walang pakialam na sinabi, "Sean, kung gag-apang ka paalis sa lugar na ito ngayon, pakakawalan na kita." Agad na tumahimik ang eksena nang marinig ito. Hindi makapaniwala ang mga magnanakaw.
Si Brother Sean ay isang malaking boss sa kalye, at ang kanyang katayuan ay pangalawa sa wala. Ang maraming malalaking pamilya at malalaking kumpanya ay kailangan ding magpakita ng paggalang sa kanya. Maging ang mga tao mula sa Buckwood Police Station ay kailangang maging magalang kapag nakilala nila si Sean. Gayunpaman, ang munting brat na ito na lumitaw ng wala saan ay gustong gumapang si Brother Sean mula sa lugar na yon. Hinahanap ng taong ito ang kanyang kamatayan. Pagod na ba siyang mabuhay? Ang mga unang thugs ay nanunuya sa oras na ito. Sabi ng leading one, "Little brat, have you got mad? Babaliin ko ang mga paa mo. Tignan ko kung maglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan." Sumugod ang mga thug na ito sa harap ni Harvey na nagsasalita, pilit siyang hinahawakan sa kwelyo. Ngunit sa sumunod na sandali, malamig ang tingin ni Harvey at sinipa siya. Paf! Lumipad palabas ang figure ng masasamang ito at direktang tumama sa dingding. Tapos, tumili siya na parang baboy na kinakatay. Casual siyang sinipa ni Harvey at nabali ang kanyang tadyang. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat sa opisina. Kahit na ang mga masasamang iyon ay pawang taga-kalye at nakasanayan ng makakita ng buhay at kamatayan. Pinagpapawisan pa sila nang makita ang eksenang ito. Gaano kalakas ang sipa na ito? Nagulat din si Terry na hindi makapaniwala nang makita ang tanawing ito. Nagkaroon na ba ng ganito si Harvey sa kanya? Hey, how dare you touch sa mga tauhan ni Kuya Sean? Para kang patay. Panipit. Ngumisi siya. Patay na si Harvey sa isip niya. Kinawayan ni Sean Bill ang kanyang kamay sa pagkakataong ito at humithit sa kanyang sigarilyo. Kawili-wili. Walang sinuman ang nang-ahas na maging mayabang sa harap ko sa loob ng maraming taon. Magsusulat ng 2 salita, "Sean Bill, pabalik kung hindi ko personal na mabali ang braso at binti mo." Naglakad si Sean sa harap ng karamihan habang nagsasalita siya. Umisi si David Bowie kay Harvey York, "Nakuha mo si Brother Sean na sirain ka mismo. Mamatay ka." Napabuntong hininga si Terrell Lewis sa kanyang puso at subconsciously gustong huminto sa harap ni Harvey. Pakiramdam niya ay tapos na ang lahat. Baka kailangan niyang mamatay kasama si Harvey ngayon. Paf! Sa sumunod na sandali, nang makita ng malinaw ni Sean ang mukha ni Harvey, nanlambot ang kanyang mga tuhod, at agad siyang lumuhad sa harapan ni Harvey. Ang eksenang ito ay nagpatulala sa lahat. Nagulat si David. Natigilan si Tara. Natigilan din ang lahat ng tauhan ni Sean. Ang eksenang ito ay tila ganap na hindi makatotohanan. Parang panaginip lang. Ang masama at mabangis na si Sean Bill, ang malaking boss mula sa kalye, ay talagang lumuhad sa harap ni Harvey. Natahimik ang buong lugar. Walang nang ahas magsalita. Tumingin si Harvey kay Sean na may kalahating ngiti at malamig na sinabi, "Naaalala kita." Mas malala pa sa pag-iyak si Sean matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Itong lalaking ito, naalala mo siya. Hanggang ngayon ay naaalala pa rin niya ang ekspresyon ni Leon Silva sa harap ng taong ito. Ito ang lalaking kilala bilang prinsipe ng York. Sa huli ay lumuhad din siya sa harap nitong isang ito. Bukod dito, ang hari ng mga lansangan, si Ryan Gotti, ay tila pinaalis ng taong ito at pinalitan ang kanyang mga tauhan sa posisyon na iyon. Ngayon, pinupukaw niya ang lalaking ito. Nais ni Sean na siya ay tamaan ng kidlat mula sa langit at mamatay. Masyadong nakakatakot. Bumalik sa katinoan si David sa puntong ito. He then subconsciously said, "Brother Sean Bill, siya ay basura. Basura na nangangailangan ng babaeng protektahan. Bakit ka lumuhad sa kanya? Panipit. Ikaw, lumuhad ka na." Nagalit si Sean. Bumangon siya sa puntong ito at sinipa si David sa binti, pinalipad siya. Lumuhad ang lahat ngayon. Galit na galit si Sean sa puntong ito. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Mukhang hindi na siya makapaghintay na magpakamatay. Agad na nagpalitan ng tingin ang mga magnanakaw nang makita ang tagpong ito. Sa sumunod na sandali, isang kalabog ang maririnig. Lahat ng goons ay lumuhad. Nagsimulang magtaka ang lahat kung ano ang pagkakakilanlan ni Harvey, na maaaring gumawa ng sikat na Sean. Lumuhad si Bill nang makita siya. Nagbago ang tingin ni Terrace sa puntong ito. Gaano kahiwaga ang lalaking ito? Gaano siya kalakas? Wala siyang kailangang gawin. Nakaupo lang siya. Ang malaking amo mula sa kalye ay hindi man lang nagkaroon ng panahon para pagdudahan at hiyain siya. Ito na ang pangalawang pagkakataon, tama ba? Nagsalita si Harvey sa gusto niya. Lumuhad muli si Sean sa lupa. Halos lamapat ang mukha niya sa lupa. Oo, ito ang pangalawang pagkakataon na nagpakita ako sa iyong harapan. Natakot si Sean. Kahit na siya ay isang malaking boss sa mga lansangan, pakiramdam niya ay isang taunan siya sa sandaling ito, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig.
Kung gayon, paano natin lulutasin ang problemang ito? Mahinahong sabi ni Harvey. Lahat ay mangyayari ayon sa iyong kagustuhan. Nanginginig na sabi ni Sean. May iwanan ka lang. Pero huwag mong dumihan ang lugar na hinahanap ko, walang pakialam na sabi ni Harvey. Oo na. Pagkatapos niyang magsalita ay pilit na hinawakan ni Sean ang kanyang kaliwang hintuturo, binawi ito, at agad itong pinutol. Tumutulo ang malamig na pawis ni Sean Bill sa kanyang noo. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sumigaw o lumaban. Sa halip, sinabi niya sa malamig na pawis, papakainin ko ang mga aso pagkatapos kong lumabas. Si Harvey York, nang walang pangako, ay nasaksihan ang eksenang ito. Mukhang maasim, lumingon si Sean, pinandilatan ang iba pang mga tulisan, at sinabing, nabalian kayong lahat. Sa susunod na sandali, ang mga magnanakaw ay nanginig, at sila ay pumunta ng mag-isa. Wala silang choice. Takot na takot ang ate nila ng ganito. Kung hindi, baka hindi na sila makalabas mamaya. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Terrell Lewis ang tanawing ito. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Harvey, at lahat ng tao sa kalye ay nabali ang kanilang mga daliri. Habang naghihintay na matapos ang lahat, lumuhad si Sean sa harap ni Harvey at mapagpakumbaba na sinabi, Sir, napansin mo ba itong office building? Hindi maikakailang sinabi ni Harvey, hindi naman masama. Ngunit may nagtaas ng presyo ng lugar na ito sa $777 milyon at pinatulog pa niya ang kaibigan ko bago niya ito maibenta sa akin. Tapos sasabihin mo yan. Bahala ka. Walang pakialam si Harvey. Maganda ang lugar na ito, ngunit hindi yun nangangahulugan na kailangan niyang bilhin ito ng puwersahan. Isang mabangis na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Sean pagkatapos niyang marinig ito. Tumayo siya at naglakad para kunin si David Bowie. Pagkatapos ay sinampal niya ng paulit-ulit si David sa mukha. Sinampal si David hanggang sa tumalsik ang dugo. Hindi siya malinaw sa sandaling ito at sinabing, Brother Sean, hindi ako seryoso. Wala akong pakialam kung sinasadya mo o hindi. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Magkano ang plano mong ibenta itong office building? Walang awa na sabi ni Sean. Nanginig si David at sinabing, Brother Sean, ang office building ko ay nagkakahalaga ng $310 million. Kung gusto mo, mabibigyan kita ng 10% discount. 10% off. Ako ang magpapasya para sa iyo ngayon. 70% diskwento. Malupit na sabi ni Sean. Pagkatapos sa ilalim ng kanyang utos, mabilis na nagsulat si David ng isang kontrata at ipinadala ito kay Harvey. Agad namang lumuhad si Sean sa harap ni Harvey at sinabing, Sir, pirmahan mo na. Magiging iyo ang lugar na ito simula ngayon. Casual na pumirma si Harvey at sinabing, so saan ko babayaran ang pera? Hindi na kailangan yan. Ang mga presyo ay isinulat para sa mga formal na pamamaraan lamang. Kunin mo ito bilang regalo mula sa akin. Mahinhin na sabi ni Sean. Nagulat si David sa eksenang ito. Hindi niya akalain na hindi siya bibigyan ni Sean ng pera. Ito ang swerteng pinaghirapan niya sa kalahati ng kanyang buhay. Nagpatuloy si Sean bago siya humagulgol, Sir York, ipinapangako ko na mula ngayon, maaari lamang pumunta si David upang mamulot ng basura sa ilalim ng overpass. Sige, ako na bahala sa'yo. Kinuha ni Harvey ang kontrata at umalis. Sumunod si Terry kay Harvey at umalis, kakaiba ang pakiramdam sa lahat ng nangyayari. Masyadong malakas at masyadong gwapo ang lalaking ito. Habang hinihintay na mawala ang figure ni Harvey, medyo lumuwag ang naninigas na katawan ni Sean. Nababalot siya ng malamig na pawis at patuloy na nanginginig. Namutla ang mukha ni David. Nanginginig niyang sabi, Kuya Sean, sabihin mo sa akin, sino ang taong iyon? Kahit mamatay ako, gusto kong malaman kung bakit. Muli siyang sinampal ni Sean ng malakas bago siya nauutal at sinabing, What the hell? May karapatan ka bang tanungin ang pagkakakilanlan ng tao? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang sino man sa buong timog na liwanag ang may kakayahang mag-udyok ng ganoong kalaking putok. Hindi ka niya pinatay ngayon, maswerte ka. Bilisan mong mawala. Huwag mong dudungisan ang lugar ng ibang tao. Sa Silver Nimbus Enterprise, bumalik si Harvey na may kontrata at iuulat ang magandang balita kay Mandy Zimmer sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang balat ni Mandy ay kakilakilabot. Anong nangyari? Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey York. Bihirang ipakita ni Mandy Zimmer ang ekspresyong iyon. Mataimtim na sinabi ni Mandy, lumabas na ang balitang magpapalawak ako ng kumpanya. Kanina, tinawagan ako ni Lola at Tio at sinabing gusto nilang bumili ng shares. Kumunat ang noo ni Harvey at sinabing, buy shares. Paano sila mamumuhunan? Makakakuha ba sila ng ganoong uri ng pera?
Sabi ni Mandy, ang ibig sabihin ni Uncle ay bibigyan nila ang kumpanya ng blank note sa ngayon. Babayaran nila ito kapag nakuha nila ang pera sa hinaharap. Natahimik si Harvey nang marinig niya ito. Sinubukan ng mga yate na pagnakawan sila ng walang kahihiyan. Napakasama ng kutis ni Mandy, ngunit napabuntong hininga siya at sinabing, pumunta ka sa pamilya Yates kasama ko. Kailangan nating lutasin ang problemang ito. Kung hindi, sa mga koneksyon ni Uncle sa Buckwood, baka magkaproblema tayo. Hindi nagtagal, dumating sina Harvey at Mandy sa tirahan ng pamilya Yates. Espesyal na inaayos ng mga Yates ang isang piging upang aliwin si Mandy. Mandy, naisip mo na ba ang sinabi sa'yo ni Uncle kaninang umaga? Ang pamilyang Yates ay isang first class na pamilya sa Buckwood. Sila ay walang kap-oras sa mga tuntunin ng lakas. Hanggat maaari mong hayaan ang pamilyang Yates na maging stakeholder sa iyong kumpanya, tiyak na hanggat ang iyong kumpanya sa tuktok sa Buckwood sa hinaharap. Kung sino man ang maglakas loob na manggulo sa iyo, tawagan mo lang ako. Sisiguraduhin kong sumunod ang kabilang partido. Panipi. Umiti si Keith Yates at inabot kay Mandy ang isang pirasong karne. Katulad nitong kapirasong karne, kung kakainin mo ito ng mag-isa, hindi ba masyadong malaki? Kung hatiin mo ito sa kalahati at hayaan ang pamilya Yates, hindi ka masyadong mabubusog. Mandy, isa kang matalinong babae. Dapat maintindihan mo ang ibig sabihin ni Uncle, diba? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Si Keith ay nasa isang madaldal na mood, nagsasalita ng may determinasyon. Nakipag-usap siya kay Mandy sa isang mahusay na paraan mula sa simula. Nakangitiling tanong ni Yates sa gilid at sinabing, Mandy, sinasabi ito sa iyo ng tito mo para sa ikabubuti mo at para sa iyong ikabubuti. Ang iyong proyekto sa Silver Nimbus Mountain Resort ay mainit ngayon. Maraming tao ang nanunood nito. Kung wala ang pamilya Yates bilang iyong benefactor, kaya mo bang makipagsabayan sa iyong sarili? Ang asawa ni Tanya na si Leighton Love ay umubo at sinabing, Kuya, honey, huwag mo akong sisihin sa pagiging masyadong direkta. Galing sa pamilya Yates si Mandy. Kaya ano ang malaking bagay para sa kanya upang i-turn over ang equity ngayon? Kung wala ang Yates family, paano siya napunta sa kinalalagyan niya ngayon? Kung hindi mo hahayaang bilhin ng pamilyang Yates ang mga bahagi, pinagtaksilan mo ang iyong mga ninuno. Sunod-sunod na sabi ni Keith, Tanya at Leighton, at ng iba pa sa puntong ito. Ang iba ay nagpapanggap na mabuti, at ang iba ay masama. Gayunpaman, ang kanilang mga salita ay nangungutya lamang sa parehong bagay. Nangangahulugan nito na si Mandy mismo ay hindi maaaring panatilihing ligtas ang kumpanya. Ngayon, kailangang isuko ni Mandy ang ilan sa equity ng kumpanya. Siyempre, sinusubukan ng pamilyang Yates na kunin ang mga mahahalagang bagay ng walang bayad, at hindi sila gagastos ng kahit isang sentimos. Ang pinakamahalaga, humihingi sila ng maraming equity. Kung pumayag si Mandy, nangangahulugan ito na sa kalaunan ay mahuhulog sa kanila ang kontrol sa kumpanya. Maraming karanasan si Mandy sa pamilya Zimmer. Naiintindihan niya na walang pagmamahal kapag pinag-uusapan ang ganitong bagay, kahit na sa mga kamag-anak. Kaya naman, nagngangalit siya sa mga oras na ito, ngunit hindi siya natinag. Samantala, si Lola Yates, na hindi umimik, ay tumahimik at sinabi ni Mandy, Tiyo, at Tia ang lahat ng ito para sa iyong ikabubuti. At saka, hindi lang ito ang kanilang mga iniisip. Ganun din ang iniisip ko. Maaari mo bang ibigay ang equity? Sabihin mo na, nais malaman. Huminga ng malalim si Mandy Zimmer nang marinig ito. Aniya, Lola, bagamat ang equity ng kumpanyang ito ay nasa kamay ko pati na rin ng CEO, ang kumokontrol sa kumpanya sa kasalukuyan ay Sky Corporation. So, hindi talaga ako makapagdesisyon. Umiling si Lola Yates at sinabing, wala itong dapat ikabahala. Basta ay pangako mo kay Lola at pabili ng stock ang mga yate. Hindi namin kailangan ng marami. 10% lamang ang magtatagumpay. Kung ganoon, iwanan sa amin ang 30% ng iyong 49% equity. Kung ganoon, ang kontrol sa kumpanya ay nasa kamay ng pamilya Yates. Sa pamilyang Yates bilang iyong suporta, maaari mong palagwin ang kumpanya kahit anong gusto mo. Sa hinaharap, maaari pa nga nating ilipat ang lahat ng asset ng kumpanya nang walang nakakapansin. Mandy, sa kasong ito, ang pamilyang Yates ang magiging susunod na nangungunang pamilya sa Southlight sa hinaharap. Gawin mo lang ang sinasabi ko, at ikaw ay magiging isang mahusay na bayani ng pamilya Yates sa hinaharap. Pwede kong pag-usapan ang tito mo at hayaan mong palitan mo ang apelyido mo ng Yates.
Kung gayon, sino pa ang hindi maglalakas loob na magbigay galang sa iyo kapag naglalakad ka sa Buckwood sa hinaharap? Mukha namang confident si Lola Yates. Diretso rin ang argumento. Una, hayaan ang pamilyang Yates na bumili ng 10% stake sa Silver Nimbus Enterprise. Pangalawa, kinailangang isuko ni Mandy ang 30% ng kanyang mga shares. Pangatlo, mag-isip ng mga paraan para ilipat ang lahat ng asset ng kumpanya. Ang kalamangan na makukuha ni Mandy sa paggawa nito ay ang pagkakaroon niya ng apelyidong Yates. Para sa pamilyang Yates, ito ay isang pagpapakita ng pagkabukas palad at isang pagkakataon para umasenso si Mandy. Nanginginig sa galit si Mandy. Hindi niya akalain na magiging ganito kawalanjiya ang pamilya Yates at gagawa ng ganoong kahilingan bago siya dumating. Malamig na sabi ni Keith nang makita ang ekspresyon ni Mandy, Mandy, kung hindi ka pumayag, huwag mong sisihin ang pamilyang Yates na hindi sumulong kung mayroon kang susunod na problema. Iyon mismo ay isang banta, ang pinakadirektang banta. Nanginginig na sa galit si Mandy pero kalaunan ay umalis ng walang sabi-sabi. Mabilis na sinundan ni Harvey ang kanyang mga yapap. Ang pamilya Yates ay lahat ay nagpakita ng kawalang kasiyahan habang pinapanood ang mag-asawang umalis. Bumantong hininga si Leighton Love at sinabing, Nay, ate, sa tingin ko ay hindi matatanggap ni Mandy ang ating kabaitan. Keith Yates said nonchalantly, mga kabataan sila. Hindi nila alam kung saan sila nakatayo. Normal lang iyan. Kapag nahaharap sila sa mga pagkabigo, malalaman nila kung gaano kahalaga ang pamilyang Yates. Malamig na bumantong hininga si Lola Yates at sinabing, kung tutuusin, pamilya tayo at magkakadugo. Bigyan natin siya ng isang araw. Kung hindi pa rin siya pumayag sa ganitong oras bukas, kami, ang pamilyang Yates, ay hindi tatutol na turuan siya ng leksyon. Sa gilid ng kalsada, basang-basa ang mukha ni Mandy sa pagyak. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabing matapos makitang lumabas si Harvey, Grandma and Uncle hate me. Ang hinahabol nila ay ang kumpanya ko, ang Silver Nimbus Mountain Resort. Sa kanilang mga mata, ako, ang kanilang apo, ay isang kasangkapan lamang na maaari nilang ipatawag at iwan kung gusto nila. Inabot ni Harvey at hinaplos ang ulo ni Mandy, ngumiti siya. Honey, huwag kang mag-alala. Nandito ako, paprotektahan talaga kita. I promise you na hindi sila maglalakas loob na manggulo. Halika, may ipapakita ako sa iyo. Please cheer up. Ibinigay ni Harvey kay Mandy ang dating kontrata sa pagtatayo ng opisina pagkatapos magsalita. Ano? Ang kabilang partido ay handang umupa sa amin ng gusali ng opisina ng libre sa loob ng 10 taon. At ang kondisyon ay ibenta sa kanila ang villa sa tabi ni Senior Armstrong. Hindi makapaniwala si Mandy Zimmer. Napakagandang regalo. Ang gusaling ito ng opisina ay maaaring rentahan ng hindi bababa sa $3.1 milyong bawat taon. Gayunpaman, ang kabilang partido ay hindi humingi ng 1 sentimos at humiling lamang na bumili ng isang villa. Ngumiti siya. Ang gusali ng opisina na ito ay nasa ilalim ng kasalukuyang pangalan nito. Maaari niyang ibigay ito kay Mandy kung gusto niya. Gayunpaman, alam niyang tiyak na matatakot niya si Mandy kapag ginawa niya yon. Kaya naman nakahanap siya ng ganoong dahilan. Hiniling din niya kay Terrell Lewis na tulungan siya sa paggawa ng kontratang ito. Umiti si Harvey sa puntong ito at sinabing, Mandy, nabalitaan ko na ang boss ng gusaling ito at si Senior Armstrong ay matalik na magkaibigan. Isa pa, mayaman din siya. Hindi sila nagkukulang ng ganito kalaking pera. Naisip ko, since the other party is willing to rent us the building, we should help them and give them a villa. Ano sa tingin mo? Si Mandy naman ay mukhang walang imot. Napabuntong hininga siya pagkaraan ng ilang sandali at sinabing, tiyak na may kakaibang personalidad ang mga mayayaman na ito. Kung ganoon, makikinig ako sa iyo at ibibigay ang villa sa kabilang partido. Ikaw ang may pananagutan sa problemang ito. Tumango si Harvey at sinabing, okay. Noong una ay gusto niyang panatilihin ang villa sa tabi ni Senior Armstrong para sa kanyang personal na paggamit. Ang lahat ay ayon sa plano sa ngayon. Well, ayon sa kontrata, ang kumpanya ay maaaring lumipat bukas. Ngumiti siya. Masayang ngumiti si Mandy. Bagamat ang pakikipagrelasyon sa pamilya Yates ay nagpahirap sa kanya ngayon, nalutas ng kanyang asawa ang maselang problemang ito. Akala niya ay natagpuan na niya ang kanyang suporta. Sa gabi, sa kwarto, nagbago ang ekspresyon ni Mandy. Maya-maya, maingat siyang pumasok sa study para kunin ang higaan ni Harvey at inilagay sa tabi ng kama. Mukhang nahihiya si Mandy matapos itong gawin. Hindi niya inaasahan na matatanggap niya si Harvey ng ganoon kabilis.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, noong gustong matulog ni Harvey sa gabi, pumasok siya sa study room at tulala. Tumingin siya sa paligid at saka kinuha ang kumot pabalik sa study room. This scene left Mandy who was ready speechless. Harvey, ikaw, ano bang iniisip mo? Hindi sinasadyang napasigaw si Mandy. Natigilan si Harvey. Akala niya noong una ay isang part-time cleaner ang naglagay nito sa maling lugar habang naglilinis ng kwarto. Parang ginagawa ni Mandy yon. Malikot si Harvey sa pag-iisip nito. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang kama at sinabing, "Darling, I see what you mean. Papasok na ako." Sumagot si Mandy, "Umalis ka." Padebog niyang isinara ang pinto ng kwarto pagkatapos magsalita. Sumandal siya sa pinto, at sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Sa labas ng pinto, si Harvey na ngayon ang sumunod na tumahimik. Hindi niya ito pinag-isipan ng matagal. Hindi niya akalain na ganoon kabilis ang pag-usad ng relasyon nilang dalawa. Gayunpaman, ang problema ay nawalan siya ng isa pang pagkakataon. Harvey had the urge to strangle himself the second he thought this. Nais niyang hindi. Kinabukasan, inutusan ni Mandy ang kumpanya na lumipat sa isang bagong gusali ng opisina sa umaga at pinalitan pa ito ng pangalan kagabi, ang Silver Nimbus Building. Hindi nagtagal, nakarating ang balita sa pamilya Yates. Dumating si Leighton Love sa pamilya Yates ng madaling araw. Grabe ang kulit niya. Aniya, "Lola Yates, kuya, may problema tayo. Hindi lamang ang maliit na asong iyon na si Mandy ay hindi nagnanais na bigyan kami ng equity ngunit inilipat din niya ang kumpanya sa isang gabi at lumipat sa isang bagong gusali ng opisina na matatagpuan sa Buckwood Commercial Circle. 10 taon daw ang sunod-sunod niyang inupahan. Ang pag-utos sa lugar na iyon sa loob ng 10 taon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ito lang ang pera natin." Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Leighton. Sa paningin niya, karapatan nila ang pera ni Mandy. Wala ring karapatang gamitin ito ni Mandy.